Yeshua. Dalaygon ang Diyos, no? And He's always faithful and good to us. Murag kadali ra ang 2024 na human, no? Murag isa ra kapilok. 11 months to go, Pasko na pod. Di ba? Kadali ra. Unya, ang psychological effect sa New Year, gwapo ta na kay naandan man nato nga gi-consider ni as bag-ong tuig, no? So, ang katutana mga butang nga angay biyaan sa 2024, ibili na lang tana to sa 2024 o ang atong desire to be better atong sugdan sa 2025. Di ba? Kay God is always good. January pa gani gihatagan na gani ko sa Lord og new client. Nanay ka bagong client. He is a Jewish national. A Jew, Barach Moshi. Light and deliverance. Kay Moshi, Moses, signifies deliverance. Barach, light. Okay, so God is always faithful, no? We can see how He moved and worked miraculously in our lives sa 2024, and He will do more miracles sa atong mga kinabuhi karong 2025. Okay. So let me invite you to reflect upon the scripture nga mabasa nato sa Luke chapter 3 verses 21 to 22. Okay? Sige, naman yung Bible diha, sugdan ta na. When all the people were baptized, Jesus was baptized too. And as He was praying, heaven opened, and the Holy Spirit descended on Him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, "You are my Son, whom I love. With you I am well pleased." We can only count a few times where the Father spoke in the New Testament. Hala kapila man bi nitingog ang Amahan sa New Testament. I can count 3. I don't know if you can count more. Basta I can count 3. And this is one of those. No? The Father spoke. When Jesus was 30 years old, more or less, niadto siya sa River Jordan. Okay? To see a great prophet nga namunyag didto ng bautismo sa River Jordan. Kinsa man to? John. Okay. Nga iya ra pong cousin, si John. Pag adto niya dito, he was baptized. Unya, nagpakita ang usa ka hulagway sa dove. Unya ang tingog niingon gikan sa langit, "You are my Son, whom I love. With you I am well pleased." Now, the Father spoke here to Jesus Himself. Okay, that's the beginning of Jesus' ministry on earth. Very short, no? Ang iyang ministry. Pero mo to'y sinugdanan. So the Father spoke, kay nahibalo ang Amahan, og unsay culmination ni adtong tanan. It will culminate at the cross in Calvary. So the Father reassured His Son of His great love for Him, that He loves Him. Diba? Kaya ingon man siya, "You are my Son, whom I love. And ikaw ang anak nga naghatag kalipay sa akong kasing-kasing. You are the joy of my heart and the apple of my eyes." So, muna'y gi-reassure ang Father ang iyang anak. And He spoke publicly. There's a voice that can be heard. Diba? So, nakigistorya siya not only to Jesus, but those who have ears that can hear. Aron mahibalo ang mga tua dito, daghan man to, kay nagdasok man sila. Mao gani nga si Herod nagpadala og mga soldiers to marshal the area, kay grabe gyud nagdasok ang mga tao upon hearing nga na great prophet nga nang bautismo. Kay dugay na nga panahon nga wala maka-experience ang kingdom of Judah
ng usa ka propeta. So nagdapog ang mga tao didto. So God intends not only for Jesus to hear, but more so para sa mga tao nga tuwa didto. Aron makabati nga tinuod di ay nga iyang gipadala ang iyang anak diin iyang gihigugma. Kay gipaabot naman sa mga Hudeo ang Misaya. Para nato, Yeshua HaMashiach, Jesus is the Messiah. Pero sila wala pa makaila. That's why the Father in public proclamation, let them hear that He is my Son, whom I love, whom I am well pleased. No? So mauna, that is the first nga na istorya ang amahan publicly heard on the baptism of Christ. Second, nga nag-istorya niadto, makita nato sa Luke 5 and other part of the gospel katong sa transfiguration. Diba? Katong na-change ang image ni Jesus, brilliantly radiant, a glimpse of God's beatific beauty, nga dito si Moses o si Yeshayahu or Isaiah. Yeshayahu. So, tuwa si Isaiah. Ingon siya nga, this is my son, listen to him. O ika-third is in the crucifixion. So, dinhi, gipakita gyud sa amahan nga iyang ning anak ug iya ning gihigugma. From the viewpoint of the anak, of course, kung ikaw ang anak no, nya papation ka sa imong tatay nga, dong, gipangga gyud ka nako, ang akong kasing-kasing nagmaya gyud tungod kay ako kang anak. Kung sa imong bation, di ba malipay ka ug ma-reassured ka nga kung unsa man ang moabot sa imong kinabuhi, anaang ang imong amahan uban nimo always. Di ba? Muna nga all throughout Jesus' life, obedient gid siya sa amahan. Even in the Garden of Gethsemane nga nitulo na gyud ang dugo sa iyang mga mata ug ang blood-like sweat, niingon pa gyud siya nga, your will be done, not mine. Di ba? Nga na. Because Jesus knows and put His trust to the Father nga kung unsa man ang kabubuton sa amahan, kini maayo. Kay siya man ang darling of His eyes. Di ba? Jesus is the darling of heaven. From the viewpoint of the audience, makaangkon unta na kadtong mga tawhana og pagtuo nga niya na ang dugay natong gipaabot. Kay gisaad man nga siya moabot nga maghatag og pananaw sa mga buta, ang mga bakul makalakaw ug ang mga piniriso makaangkon og kagawasan. Dili lang ni physical imprisonment, kundi ang tanang matang sa pagkagapos nga nagprevent kanato from going to God, Jesus will liberate us. No? So mo ang promise. Pero moving forward, nagkatibulaag ang mga Christians, di ba? Nanago sila. Nakalimtan nila ang voice nga ilang nadungog didto sa Jordan nga nag-ingon, you are my son whom I love, with you I am well pleased. Very short ang memory sa tao, no? Dali ra gyud makalimot. Pila ra gud kay years si Jesus. Diba? O niya, nakalimtan na dayon nila. Labaw na taron, pila na ka years, gikan sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Sila, ang ilang memory is sensual. Nakita og nadungog nila. Ang atong memory of Jesus is through what we read. Diba? Through what is preached. Pero dili sensual ang atong memory niya. Kung nakalimot sila, dali silang nakalimot nga nakakita og nakadungog, nakasaksi sila nga ang tubig gihimong bino, ang patay gibanhaw, ang giyawaan nakaangkon og kagawasan, pero dali silang nakalimot. Kita kaha, kumusta? Asin ang pagkahuman ani, pag uli nato sa balay, ang message of the gospel, kalimtan na dayon. Tungod kay ang memory nato is not sensual, but nabasa nato.
But the good thing is the Holy Spirit has been sent nga magbubo ni ining pulong sa atong kasing-kasing, magbisbis ni ini, aron modako kini mamulak og mamunga. But it takes two to tango. Di ba? Kinahanglan ta og submission, just like the submission of our Lord Jesus Christ to the perfect will of the Father. Okay? Now, na ako i-share ninyo, kay we are talking about faith, o uban na wad-an og faith. Unya, murag timing, kay na itay duha ka missionary diri. Okay? So, akong kuan sa inyo i-share a portion of the movie entitled Silence. This is a good movie. Do not look at religion. Kaya kung yung tanawon ang religion, basi ma-diskwido mo. Do not look at religion sa film. Look at the character of each individual, the trials that they have encountered to test their faith. No? And you can see beauty in the movie. So, kini nga movie is directed by Martin Scorsese in the year 2016. Pero based ni in the novel written by a Japanese named Shosaku Indo entitled Silence. Hapon ang nagsulat ni ini. And this is inspired by a true and well-documented life of Ferrera. Dili Ferrari, sakyanan man da ito. So, Ferrera. Well-documented life. Kay si Ferrera wrote many books against Christianity. But he was once a Jesuit priest. Pari ni siya sa una. Kay ang unang nagsangyaw dito og ebanghelyo are the Jesuits man, no? Si Francis Xavier ang first dito. So usa ni ka istorya ni adto, no? We will focus our story kang Sebastião Rodriguez, fictional. Si Ferreira is a true person, no? Well documented in Portugal and in Japan. Pero kini si Sebastião fictional character. Og ato pong i-focus ang atong istorya kang Kichijiro, fictional gihapon. Okay, character. But let us enjoy the narrative, no? Istorya ni sa usa ka missionary sa Japan nga si Ferreira. Nag-preach siya dito, no, nagtukod sila og daghang kasimbahanan. Unya pag-abot manggod sa 1914, si Shogun Tokugawa Ieyasu, no? Shogunate man sila sa una. This is true. In 1614, giban ni Shogun Ieyasu ang Christianity. Total ban. No? Karon maka-preach pa man ang atong mga missionaries, no? Nayuban stricto pero dili na gyud pareha ka stricto sa unang panahon. Sa pagban ni Shogun Ieyasu of Christianity in Japan, gisunog ang tanan churches, gi-expel ang tanan missionaries, ug ang nagpabilin nga Christians ug missionaries gi-execute. Well, let us talk about what execution means there. In a well-documented, preserved historical records, makita dito ang giunsa pag-execute ang mga Christian sa Japan. Ang mga babae nga mga Kristiyano nga dili nila i-renounce ang ilang faith, putson sila og kugon nga mala og kana mga dahon nga mala og mga branches nga mala og sunugon sila nga buhi. In front of their families. Why? Kung ikaw dili nimo i-surrender ang imong faith, paludaan man og patamakan nimo ang naong ni Kristo nga gi-carve in a wood. Unya i-renounce nimo si Kristo. Kung dili nimo nabuhaton, babae sunugon ka. Unya patan-awon ang imong pamilya. Kay kung dili ka mo renounce, ang imong mang pamilya mo ingnon nga i-renounce kay kung dili nimo i-renounce si Kristo, sunugon na mo ni. So ingana ang torture na makakita ka imong mama gisunog.
Unya maingon nga, hala, og dili nimo i-renounce si Kristo, sunugon nimo ni nako ning imong mama, unsa may imong buhaton? Sunugon nako nimong anak nga babae, sunugon nimo ning nako ning imong asawa, kaya nimo. Or i-renounce nimo si Kristo, mo ingon ka, convert now, repent later. Convert now, repent later. Convert ko Buddhism, repent ko later. Ingana. Si Kichihiro, ang nahitabo niini, ang iyang mama gisunog kay wala mag-renounce ang faith. Ang iyang igsuon nga babae gisunog. Ang iyang mga pag-umanggon nga babae gisunog. Kay burning is one of the means of execution sa una, sa Japan. Ikaduha nga means of execution is, nakita ninyo ng mabwa, di ba na yung mga bato? Na yung mga bato diha? Kung hunas, ang tubig na apa sa ubos. Unya, musaka man na. Kung ikaw Christian, kasagaran laki, ang himo na ni kay babae pot sunog-sunugon. Kasagaran kung Christian ka, samtang hunas pa ihikot ka dito sa bato. Unya ang bawod mo hapak man nimo, so makainom gyud kag tubig. Unya mabag-id pa gyud ka sa bato. Hangtod maabot ang panahon nga motaob na gyud nga malumos gyud ka. Torture gyud. Di ba? Kaya di man dayon na mo kuan mo taob, hinahinay man. So, gitorture na ka sa balod, mapag-id pa ka sa bato, unya definitely malumos gyud tungod kay taob naman. Ikatulo is katong bitayon ka, pabali. Naay crucifixion, pero di kayo na nila favorite, katong duha may lang favorite, o kanang bitayon ka. Bitayon ka, abrihan og bangag ang lupa, butangan dito og tanan baho og tai, ibitay ka. Dito, unya, naikahoy nga ilibot dito, ulo ra nimo umulusot. Pero dili na mo'y pinaka-torture. Torture naman nga part no, kay baho. Di naman kayo takaantos og ilaga, nga patay, di ba? Ditlita ng imong, luyo sa imong dunggan o gamay, aron maghinay-hinay og tulo ang dugo out from imong body. Mag-anam-anam ka og kalipong. Bali na kadaan, lipong na ka, mau-anam-anam pagyud kawad-an ka og kusog, og malipong ka, kay ang dugo maghinay-hinay man og tulo. So, ingana ang torture. That was commenced in 1916 by order of the shogun. No? Kung dili man ikaw ang mubiya sa imong pagtuo, ang imong mahal sa kinabuhi mo, mubiya para maluwas ka. That's what they are doing. Physical and psychological torture. Si Kichihiro, ang iyang entire family wiped out. Wiped out. Kaya ang iyang nanay, di man gyud mubiya. Ay, ang tatay, dili man. To the point of death. Pero siya ang last, nibiya gid siya. Girenounce niya ang Christianity, giludan niya ang nawong sa Ginoo, ni-convert siya Buddhism. Okay? So muna si Kichiro. Now, nagkita sila karon ni Sebastiao. Kay niabot man sa, si Sebastiao, tinunan ni Ferriera. Tinunan niya, meaning iyang father of faith. Mooy nagpailan niya kang Kristo, mooy nahinungdan nga nahimo siyang misyonero. Muna, ang father figure of faith ni Sebastiao, si Ferriera. Moto nga iyang nakabati man sila og istorya nga nag-apostate ang iyang mentor, ang iyang father of faith nag-apostate, di siya katuo. Ingon siya, di gid na mahitabo. Kaya ang kalig-on sa akong pagtuo, unsa man ang kalig-on nga niya nako, mas lig-on gyud to siya. Di ba sa ato mga kinabuhi natin mga father of faith, natin mga nagpaila nato, di ba nga naila nato si Kristo ug nagbaton ka takaron dinhi. Murag si wifey ang iyang father of faith si Papa. Mo ba? Oh, si Papa. So natin mga father of faith niya na, ingan ang gibati ni Sebastiao, di siya mutuo. Muna, wala mo mutugot ang iyang superior, pero ni adto siya Japan, uban niya tong usan niya ka-amigo, di na lang nato hanlan, kay lain po tong istorya sa iyang kinabuhi, very good story gihapon. So ni adto sila, gipalaila sa ila karon kini si Kichihiro. Mo'y mahimo nilang tour guide.
ang pagkaila nila ni ining hapuna, Kristiyano ni, kiniingon mo ito na paila, kini, mag-uban ni kay Kristiyano ni. Pero, wa sila kabalo nga, girenounce na niya iyang pagka-Kristyan. But even then, sa iyang pagka-renounce, sa iyang pagka-Kristyan, he was consumed with guilt. He was consumed with guilt. Kaya, dili mawala sa iyang panumduman nga nagdilaab ang iyang nanay nga nagpatulo sa luha, walang biyai si Kristo. Dili niya mawala siyang panumduman nga nagsyagit ang iyang igsuon nga babayi nga gisunog apan giantos ang kamaingan nga klase nga matayo biyai si Kristo. There are many, and this is well documented in Japan. You can look for the records, no? Very naman open naman ang internet karon. Ingana, di mawala na ang always feeling of guilt niya. Pero giubanan niya katong si Sebastião paingon sa Japan. So nakita ni pagtaabot nila dito, nagtago-tago sila kay order gud sa shogun. Order sa shogun na pamatyo, so nagtago-tago sila. Nakiabot siya sa kagamay nga village sa kilid sa dagat nga mga Christians. Pero sikrito sila sa pagka-Christians. You can even see it now sa history ng Japan. Na mga churches nga underground, ablihon lang to sa ilalom. Adto sila dito magsimba, no? So adto sila dito makita niyang ang kalisod sa mga Kristiyano kay kung hapon ka nga naay nimong isumbong nga Christian, tagaan man ka og silver. Tagaan kag silver. Imong itudlo. Sa atong panahon sa una kato mga makapili gani, mga Pilipino nga magbutang og bayong nga nailungag ra diri itudlo kini membro sa Katipunero, kini membro sa Katipunero. Ingana po dito sa Japan. Kung itudlo nimo ang mga Kristiyano, tagaan kag silver. Ingana, tagaan kag silver. So, gi-adapt siya dito sa mga Christians. So makita, na-touch ang heart ni Sebastião, kay nakita niya nga grabe gyud ang pagtuo ni adtong mga hapuna. Wa ko nila biyai. Despite the threat of persecution and execution, wala nila biyai. Unya, lisod sila kay para mapalayo sila sa center of commerce sa Japan, dito sa hilit nga lugar, bahalag lisod ang kinabuhi, hayahay unta dito sa syudad, pero nagpakilid sila kay para mapreserbar ang ilang pagtuo. So na-touch kinta si Sebastião sa katong iyang nakita. So tago-tago na sila. Later, samtang nagsuri-suroy si Sebastião, pagbalik niya dito sa village, dito na ang mga Hapon. Uban ang dako-dako sa shogun. Giingnan sila sa shogun nga, wala mi mo anhi kay para mo sakiton. Ni anhi mi para mo tabangan. Tagaan mo na mo og usa ka adlaw para inyong i-denounce si Kristo sa inyong kinabuhi. Kung dili niyo i-denounce, pagbalik na mo ni, patay mo tanan. Si Kichijiro man daya nagsumbong sa Hapon. Diba? Si Kichijiro nga ilang escort, mo'y nagsumbong sa Hapon. So pag-adto niya, grabe gyud, gi-persecute gyud. The following day, wala man mo surrender ang mga tao. Nagpabilin gihapon nga Christian, kaya may mga nabagtan sa ilang lawas that will tell nga they are believers in Jesus. So tagdakop gyud sila. Wala tanan na, gikuha lang to para mahimong sampol para sa entero komunidad. Kaya mahurot po ng mga Hapon o ila pong pamatyon tanan. So gikuha ng mga sampol. Ang gikuha, kanang makaduot sa imong kasing-kasing, unsa man, mga tigulang, mga babay, mga bata. Kaya mo man ay makapahumok sa atong kasing-kasing, mo gidala. Unya, nakita si Sebastião o si Kichijiro, wa pa man siya kabalong mo tayo nag-traidor. Itago ta ka. Pagtago niya, insakpan siya sa Hapon. Kay si Kichijiro, malagi nagtudlo niya to. So, dakpan siya. Samtang nagipaluhod sila nga ginapos, ang babae nga tapad ni Sebastião, giingnan nga, i-renounce si Kristo. Nga nung magkinahanglan man ta o Ginoo nga dili taga-ato, nga na may Ginoo nga taga-ato.
I-renounce. Kay para buhian ta ka. Wa man gyud. Wala man gyud. So gipangutanan ni si Basyaw ang babae nga Haponesa. Nganong dili unsa may hinungdan nganong dili man nimo biyaan si Kristo. Unsa ingon sa Haponesa? Kay pagkahuman ni ining tanan, makauban man ako ang Dios sa paraiso. Mo iyang ingon. Nitulo ang luha ni si Basyaw. Mo to nga nakapalig-on sa iyang faith. Pero very painful kay na witness niya nga katong babae gisunog o katong tigulang gipamatay sila, no? Ang kapait ra ba kadtong ituwad kay dugay makadto mamatay abtan makapila ka adlaw desir ka mamatay pero nakita niya nga wala gyud gi-abandon ang iyang faith. So si Basyaw nagpabilin nga naligo na iyang pagtuo. Kay kini ganing mga tawhana nakabati lang gamay sa mensahe about ni Kristo pero andam ihunos ang ilang kinabuhi para sa Dios. O niyang nahibalo sila sa giingon sa kasulatan nga si kinsa katong mahigugma sa iyang kaugalingon, sa iyang asawa, labaw pa nako is not worthy of me. So, mas kigiingnan sila, unsa man, patyo na ko imong nanay. Or magkuang ka, mo i-renounce mo si Kristo. Moingon man sila, mag-uban na lang mi sa akong nanay, kaya para mag-abot mi sa langit. Ingana. So, naligo ng pagtuo ni si Basyaw. So, mas hiunsa, naligo na niyang pagtuo, tungkol siya nakita nga faith sa katong mga tawhana. Unya, si Kichijiro, nibisita niya, dito sa prisuhan, naghilak. Naghilak si Kichijiro. Nakipari man si Basyaw, nangumpisal. Di ba, pari, mangumpisal man na sila sa pari, no? Nangumpisal. So, mas kilabag sa kabubuto ni si Basyaw, iya, gyapon gikumpisal. Pero, grabing luha ni Kichijiro. Grabe yung luha ni Kichijiro adto. Nga iyang nakita, so mao na to. Ikaduha to nga, pagkumpisal ni Kichijiro niya. Katong makahanap na siya panahon nga makalayas, kay medyo migo-migo naman sila ni Kichijiro, ingsakpan siya sa mga Hapon. So kinsa naman po'y nagsumbong sa Hapon? Si Kichijiro na pod. Ang nagsumbong sa mga Hapon. Si Kichijiro na pod. Nibalik na po si Kichijiro niya, naghilak nga, sorry. Iya na pong nangumpisa naman po, so naminaw na po siya. Siya nga lang nahitabo. Pero nagpabilin ka po ng kaliguon sa determination ni si Basyaw. Pagkalast, giistorya sa Shogun si Basyaw. Gayeng na niya nga na ako surprise nimo, na ako'y pailaila nimo. Gidala siya dito, nakita niya si Ferreira. Ang iyang father of faith. Nakakimuno na si Ferreira og sa utubangan ni Ferreira naglakaw ang usa ka Buddhist monk. Tinuod yun ay ang marites nga niabot niya nga na-apostate na si father of faith niya. Girinounce si Kristo. Gi-convince pa gyud siya ni Ferreira nga dinhi na new knowledge nga atong madiskubrihan, na mga new culture nga atong ma-enjoy. O gipakita niya ang iyang mga libro nga sinulat batok sa Kristyanismo. Naapaghapon aron ato nang mabasa nga mga libro ha. Ang usa sa mga libro ang gisuwat gitayto na og Kingi Roko, no? A Treatise Against Christianity. Kingi Roko. So, dito nahugno ang kalibutan ni si Basyaw. Kay ang tao nga iyang giila nga, iyang father of faith, nga nagpailan niya kang Kristo, ang rason nga nahimo siya nga misyonero, tuwa dito. In the end, gibiyaan ni si Basyaw ang iyang pagtuo. So makita nato mga kaigsuunan nga
lain-lain ta og gihimo nga idol sa atong kinabuhi. Si Sebastião, ang iyang gihimo nga idol sa iyang life, ang iyang mentor of faith, si Ferreira. Wa gud siya matandog, gihagit gud niya ang mga syugon nga, sunog ako. Ilansang ko, lumsi ko, ang willing ko magpakamatay, ituwad ko. Ingon siya. Wa siya mahadlok ana, pero dili na mo ang test niya. The ultimate test niya is katong gipakita nga yung father of faith ni baliktad. So lain-lain, no? So usahay mingon ta, ligon man ko nga Kristiyano. Ang pakamatyan ako ang akong pagka-Kristiyano. Kana kung wala matandog ang mga idols sa imong life. Pero kung ang imong gipagkahimo nga Dios-Dios sa imong kinabuhi matandog, adto ka madiskwido. Matandog naman gani ta, ug na ay inilugay og promosyon sa opisina. Matandog naman gani ta, ug ang atong silingan makadawat og tupad, unya kita wala. Makadawat og ayuda sa katong, di ba? Naghatag og ayuda sa katong bagyo nato diri. Unya kita laktawan, magkanat ang atong GWA. Di ba? Unya, o pangutan ka, will you renounce Jesus? Kapalit sa Diyos sa imong kinabuhi? Kasagaran ng temptasyon sa atong kinabuhi, mga kaigsuunan, will tend us to forget the voice of God dito sa Jordan nga nag-ingon, "You are my son, whom I love. With you I am well pleased." Our simple temptations in life, no? Simple things. Let's go back to Genesis. Adam and Eve. Unsa may commandment nga gihatag sa Dios sa ila? There's only one. Do not eat from the fruit of knowledge and wisdom, for surely you will die. Amura, no? There is no other. Pero unsa may gihimo? Di nato istoryahan si Iba, kaya ini istorya kang Adan na lang. Paghatag ni Iba kang Adan, nakapaak naman si Iba. Pagtanaw niya si Iba gwapa man gihapon. Wa man mamatay, buotan man towards me. Pagkaon ra bitaw ni. Usa may dako nga sa naani nga wa mo ko giagrabyar. Wa ko'y giagrabyar sa akong kinabuhi, pagkaon ra man ni. Unya og dili ang Dios mahibalo niini, di man siya masakitan so okay ra. Gikaon ni Adan. Kadto nga sala, the first sin of disobedience, nag-lead into sin of murder. Gipatay ni Cain si Abel. Pagkahuman, nag-lead og sin of rape. That's why gilunupan sa Diyos ang kalibutan. A simple sin. No? Inga naman ta sa atong kinabuhi, testingan man ta, mamakak lang kuron. Ngano, di bitaw mahibalo. Ang akong gipamakan, what he does not know will not hurt him. Gamay ra man ni. Wa man ko'y giagrabyar nga tawo. So okay ra ni. But remember, mauna ang logic sa first sin. Apple ra bitaw ni. Ug ako ning kuhaon ning mansanas, moturok ra man pud. Di ba? Unya kinsa may na ba ko'y gipatay? Na ba ko'y gikusi? Na ba ko'y wa man ni kaon ra man ko ani. Unya di man mahibalo ang Dios. So kung di mahibalo ang Dios, di siya masakitan. So okay ra gyud gihapon. Di ba? Ingana man. Makasata sa ato mga classmate, makasata sa atong ginikanan, wa bitaw mahibaw si mama, o di si mama mahibaw, di mo si mama masakitan, so okay ra. Small sins will lead to greater sin. Mao man na ang style, mao man ni tactic sa enemy, di ba? Si Ferreira, si Sebastião, wa man siya ma-disquido at the threat of death, wa man siya. At physical pain, wala siya. Pero, naman siya gihambin. Ang iyang pagtuo, naka-anchor man dahil sa one person.
Dili man sa person nga gituuhan kundi naka-anchor sa one person. So pagka-diskwido ni adtong tawhana, tumbling pod ang iyang pagtuo. Wa ba pod mahitabo ka na nato nga wa ta kaangay sa atong pastor mo na naglukso taglaing simbahan. Kaya ang atong faith naka-anchor sa tawo rather than sa Dios. Not knowing wherever you are, God can hear you. Diba? Niingon si Jesus sa Samaritan woman, time will come that you can worship Him everywhere. Not only in Jerusalem. Diba? Giing na niya ang Samaritan woman. And the time has already come. Diba? Tintalon ka sa gagmay mga butang, I will never hurt anyone. Wa mo ko'y gidiskwido. Wa may nasayod ni ini. Ako rin may nakakita, way masakitan. That's it. Ug unsa pa nga mga idols nga atong gibutang sa atong mga kinabuhi. Now let's look at the story from the viewpoint of Kichijiro. Samtang na malandong ko sa kinabuhi ni Kichijiro, makaingon ba yapod ko nga salaan man gid siya, di man na malikay pero di ginato siya puwid kung kita po ibutang sa iyang kahimtang, di ta makabalo. He is a Christian nga weak ang iyang faith. Pero kung imong ibutang ang imong sitwasyon niya, dili ba ka tamaparihan niya? I think nga at the time na gi-confess niya kang Sebastião ang iyang sala, tinuod ang iyang pagbasol. Tinuod ang iyang shame nga iyang gibati. Apan lang, pag-abot sa temptasyon, wala lang gid siya strength. Wala lang gid siya kusog nga awayon ang sitwasyon. Naidaghan nato mga kaigsuunan nga naigihambin nga daghang sala sa atong kinabuhi. O saya ato pang ibibibibi kay di pa nato kayang biyaan. Mo nay kang Kichijiro. Kuan lamang iya niya siya sa extreme part of the spectrum. Ni alamang siguro ta diri gamay-gamay. Pero kung imong tan-awon ang degree, actually parihar ang nature, parihar ang state. Kuan siya, pareha nato. Natay sala. Pag-abot rin simbahan mo, tulo ang atong luha. I think that's sincere. We are sorry for our sins. We felt the shame. We know it's wrong. That's why mo tulo ang atong luha. Because that Spirit of God that is in us keeps on telling us nga sayop to. Tinuod nga remorse. Pero pag-abot nato sa gawas, when temptation comes, luya man. Kaya wa man bahugi ang pagkakristyano muna, muluka paghapon, pareha kang Kichijiro. I think sincere tong mga luha gyud ni Kichijiro. Gipatay gud ang iyang tibuok pamilya. Ikaw ibutang siyang sitwasyon, di ka mabuang. Gitawag siya nga silence. Gitituluhan siya og silence because in their life, sa life ni Kichijiro, murag di niya mabatian ang tingog sa Dios. Samtang gipatay ang iyang pamilya, samtang gigukod ug nagkalisod siya, di niya mabatian ang tingog sa Dios. Even si Sebastião, I think gi-question ni Sebastião nga, why are you not talking to me, Lord? Why do you keep silent amidst the pain, amidst the troubles, amidst the killings in your name? Silence. But maybe that silence speaks volumes. Maybe God did not talk to you at that time because while you are carrying this weight, He is carrying that weight with you. Muna nga, kita nga mga Kristohanon, hinahinayan ginato, New Year naman ron, hinahinayan nato ang mga Diyos-Diyos nga atong gihambin sa atong mga kinabuhi. Ug ato yung busgon, ang atong ang atong kalag sa mga pulong sa Ginoo aron maabot man ang mga temptasyon, dili kita maingon nga, Lord, why the silence? Diba? Makita nato ang pamuhat sa Dios even when everything seems dark, even when evil
seems to be winning. It's not easy, mga kaigsuunan, no? It's not easy. But atong huptan nga the Lord will not allow us to be tested more than we can bear. And that when He allows it, there is already a way He prepared so that we can escape from it. Pero di man nato na mahuptan kung wala ta masayod ni ana o wala nato ginarish always sa atong kinabuhi ang pagtuo sa Ginoo, pinaagi sa pagpamalandong sa iyang balaang mga pulong. O kung naagyod tay mga little gods sa atong life, kay kung kanang little gods mo ay matandog sa atong mga kinabuhi, pareha sa little god ni Sebastiao, tumbling yun si Sebastiao. Now let us look at also to the point of Sebastiao and his relationship with Kichijiro. Para kan Jesus ba? Uban sila ni Judas for a very long time. No, throughout sa iyang ministry, uban sila. Unya gibudhian siya ni Judas. Silver coins. Para kang Kichijiro. Okay na lang to si Judas kung ikaw o si Judas, kaya wa naman mo magkita pagkahuman. Kani kay pagkahuman niya nangumpisal nimo, gibudhian ka nangumpisal na pud utro, niduol na pud nimo. Sis, pasaylo agib ko sa unang buhat nimo nahibaw agib ko nga sa nato hilak luhod. Sis, sala gyud. Unya otro niyong kita, the same nga sala gibuhat sa imo. Unya hilakan na pud ka mo tuo pa ka? Naa pa ba kay faith? Pareha ni Sebastiao nga, sige, diri, ana, or, wala na. Kay miingong ka nga, twice is an accident, thrice is a habit. Kung mahitabo kaduha, pwede pang aksidente, pero kung katulo na tinuyuan na yun di ba moingon man ta? Pero more than 3 times, si Sebastiao, the same sala, pagbudhi. Kaya ba nato mga Kristohanon ang gihimo ni Sebastiao? Naa pa ba kay courage nga maingon diri? Hilak sa akong abaga kalami, ni mong sumbagon. Di ba? Naa pa ba ka na? No? It's also difficult to forgive. It's also difficult to forgive if ang gihimo nga sala balik-balik. Pero wa ba nato i-reflect po ang atong kaugalingon sa sitwasyon sa Ginoo? Dili ba balik-balik po ang atong sala? Nga sige ra po ta, di ba? We still have the guts nga mo isa sa atong mga kamot every Sunday, even sa atong mga sala, and we should have. Why? Ingon man ang Ginoo nga, come to me in confidence. Kaya I am faithful to forgive if you confess your sins. God will remember your sins no more. Pero nga na, lagi balik-balik ng gihapon, di ba? Maritis gihapon ta, nga itong masilingan, sige gihapon, libakon. Di ba? Sa opisina, sige gihapon, tag pangawat, ug oras, kay sige tag laag-laag, dili magpaslip. Unya di ta mo trabaho, kay GO raman ta, maingon ta, maura man niya akong sweldo, maura po niya akong trabahuan. Balik-balik, di ba? Pagka-Domingo, mangayon na sa tagpasaylo sa Ginoo. Di ba ka mabuot ang Ginoo para ni Sebastian nga sige ra kag pangayog pasaylo balik-balik gihapon ang imong mga sala. In 2 Corinthians chapter 5 verse 16 to 17 nag-ingon diri. So from now on we regard no one from worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Kasagaran nato i-familiarize ang atong self is we are a new creation. The old has passed away and the new has come. Mura na atong hinumduman pero wala nato tagaig bili og kabugaton na ang 16. Unsa man ang 16? So from now on, we regard no one from worldly point of view.
Ayaw hukmi ang imong isig kaingon pinaagi sa paghukom nga gihimo sa kalibutan. Laktawan man nato anira man ta diri kay pabor man ni nato ning 17. I am a new creation, the old has passed away. Ana, favor man na nato pero balik ka 16. Kuning ana ang imong pananaw sa imong kaugalingon, dapat ingana pud ang atong pananaw sa uban. Dapat forgiveness is new every morning. Dili lang new every new year. Di ba? So, gitagaan ta og bag-o nga perspective karon, no? Gitagaan ta og unsa ang kinabuhi ug pagtuo sa perspective ni Kichijiro ug ang pagtuo sa perspective ni Sebastião. Di ba? So kana nga pagpamalandong uban sa mga pulong sa Dios, magpukaw tana sa atong makasing-kasing ug unsa ang tinuray nga pagtuo ug unsa ang challenge nga atong giatubang sa kalibutan. Sila mga missionaries, they have their own mission. Kita pod we are missionaries in our own capacities to our family, even first to ourselves, to our family and to our neighbors. Kung naa sila'y kalisod nga giagian every day of their lives, naapod tay daghan kalisod. Ang problema lang kay dili nato sila i-recognize nga kalisod ug ang sayop dili nato i-recognize nga sayop. Diba? Kay gagmay ra man ni. Wa may nasayod ni ini, wa man koy gitamakan, wa may nasakitan. Hinaton tana mga pulong sa Dios mag-abli sa atong kasing-kasing ug gunahuna likabel shalom Yeshua.